Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, pinagkalaka, dakilang biyayang anak. Oya, suminay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin nating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagidapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Hageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya. Nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Hageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Siltiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Hageo, magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking buhay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog.
Umiinom kayo ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaniningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po ibigay aking maikling humilya, ako po ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran, ng paumanhin sa aking pagkakahuli sa banal na misang ito dahil po sa traffic natin dito sa ating bayan. Ngayon pa man din po mga kapatid, ang tema po na ating mga pagbasa ngayon ay patungkol po mismo sa paghahanap natin sa Diyos at hindi lamang para sa ating sarili. At magandang tanongin po sa ating mga sarili, tunay nga bang nahanap mo na ang Diyos? O kaya naman, magandang tanongin din sa inyong mga sarili, hinahanap mo ba talaga ang Diyos o baka lamang ang sarili mo ang iyong inuuna? Mga kapatid, ang inspirasyon po na aking pagninilay para sa umagang ito ay mismo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Narinig po natin si Haring Herodes na siya mismo ay isa sa mga nagpapatay sa isang mga dakilang propeta na si Juan Bautista. Ngayon pa man din po, narinig po niya na meron pang mas higit pa kaysa kay Juan Bautista. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo mga kapatid, sa konteksto po ng haring si Herodes, marami po siyang pag-aalinlangan nung narinig po niya
na si Jesus ay parang si Juan Bautista. At marahil po mga kapatid, ang disposisyon po mismo ni Herodes, siya ay nakatuon lamang sa kanyang sarili at hindi nakatuon sa Diyos. At minsan po sa kanyang buhay, siya po ay nababagabag ng kanyang konsensya dahil hindi pa niya nahanap ang Diyos at hindi pa niya nakahanap ang tunay na kapanatagan ng kanyang buhay na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At maganda pong pagnilayan po natin ang mga tema ng ating mga pagbasa ngayon na hanapin ang Diyos, hindi ang sarili. Bigyan po natin ng dalawang bagay ng punto ng pagninilay. Unang punto po, kapag inuuna ang sarili, ang puso'y hindi mapapanatag. At ito po mismo ang nangyayari kay Herodes. Marami po siyang inuuna sa kanyang sarili. Inuuna po niya ang mga makamandong bagay. Inuuna po niya kung ano ang mapapadakila sa kanyang paghahari, na nakakalimutan niyang ituon ng kanyang sarili sa kung ano ang pinaka-importante sa kanyang buhay. At marahil po mga kapatid, ganito rin po tayo minsan. May mga pagkakataon na itinutuon natin ang ating sarili para sa pagsasaayos ng ating mga sarili na nakakalimutan natin na ibigay at ang tunay na tuon para lamang sa Diyos. Baka po minsan mga kapatid, magandang tingnan po natin sa ating mga sarili. Baka may mga pagkakataon minsan na inuuna natin ang ating sarili bago ang Diyos. Halimbawa lamang po, sa simpleng mga pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Baka po minsan, inuuna po ninyo kaagad ang pag-Facebook kaysa ang pagdarasal. Baka po minsan, mas gusto ninyong pumunta sa mall kaysa ikaw ay magsimba tuwing araw ng linggo. At alam po ninyo, bilang pari, meron po ako minsan mga na-encounter na magitong uri ng mga tao. Minsan, sasabihin po sa akin ng mga taong ito, Father, pwede po kayang i-adjust po natin ang mga gitong bagay kasi po wala po kaming oras para diyan. Hindi po ba, kung tayo mismo ay maglalaan ng oras para sa Diyos, ito po'y nangangulugan na binibigyan mo ng halaga ang ating Diyos. At ito po mismo ang unang paalala po sa ating mga kapatid, na unahin palagi kung ano ang para sa Diyos, ibigay palagi ang para sa Diyos, at ibigay natin sa ating mga sarili ang para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Hindi para sa ating sariling paghahari, kundi para sa paghahari lamang ng Diyos. At ito po mismo ang sinasabi ni San Agustin, ang isang pantas ng ating simbahan. Hindi mapapanatag ang puso hanggat hindi ito nananahan sa iyo, Panginoon. At ito po mismo magandang tingnan po natin sa ating mga sarili. Tunay nga bang inuunan natin ang para sa Diyos? Baka po minsan, naging katulad tayo ni Herodes, inuuna ang ibang bagay at hindi pinapakinggan ang sinasabi ng Diyos. Ikalawang punto po ng pagdinilay po natin sa umagang ito, na kapag inuuna mo ang Diyos, ang lahat ay nagkakaroon ng saysay. Ibig sabihin po nito, kapag nagbigay ka ng para sa Diyos, lahat ng kapanatagan sa kalooban ay iyong maaasam. Kapag ka sa kalagitnaan ng busy schedules mo, kapag naglaan ka para sa Diyos, may kapanatagan ng kalooban. Hindi po ba ninyo ito minsan nasusubukan? Na kung saan minsan, sa sobrang stressful natin sa trabaho, sa mga responsibilidad po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pero kapag bigla kang nanalangin at nagdasal, minsan mararamdaman mo ang tunay na kapanatagan. O kaya naman, hindi po ba ninyo minsan nararamdaman yon? Yung tipo po ba na marami kang pangamba, marami kang takot, marami kang iniisip, pero kapag binigay mo ang sarili mo para sa Diyos, parang iniisip mong hindi ka nag-iisa sa problemang iyong nararamdaman at nararanasan. Mga kapatid, ito rin po ang naging ginawa at paalala ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating Panginoon Diyos sa unang pagbasa mula sa aklat ni Hagay, Propeta Hagay, na kung saan sinabi niya, umakyat kayo sa bundok, magdala ng kahoy, at itayong muli ang aking templo. Inuuna
ang Diyos at siya ang nagbibigay ng pagpapala. Kaya po mga kapatid, in everything that we do, we always priority what belongs to God. Ilaan po natin palagi kung ano ang para sa Diyos. Huwag ninyong ipagdamot ang inyong oras para sa Diyos. Ibigay niyo palagi 100% kung ano ang para sa Diyos. Hindi lamang 50%, hindi lamang 75%, kundi 100% para sa Diyos. At sabi nga po ni Santo Tomas de Aquino, ang kabutihan ng tao ay nasa tamang pag-ayon sa layunin ng Diyos. Ibig sabihin po nito, kung ang sentro ng iyong buhay ay ang Diyos, lahat ng ating gawain, trabaho man yan, pamilya man yan, pangarap man yan, ay nagiging makabuluhan. Kaya po magandang tanongin po sa inyong mga sarili, kapag ginagawa ko ang mga bagay na ito, nasaan ang Diyos dito? Maganda siguro kapag ikaw ay nagtatrabaho minsan sa iyong pagpasok sa trabaho, maganda tanongin mo sa sarili mo, sa ginagawa ko bang ito, magbibigay ba ito ng pagluluwalhati sa Diyos? O baka lamang personal gain lamang ito at hindi na para sa Diyos? Mga kapatid, ito lamang pong paalala po sa atin. Ibigay mo ang para sa Diyos at makakamit mo ang tunay na kapanatagan ng kalooban. Mga kapatid, sa patatapos po natin maikling humilya, ito lamang po ang tema po natin mga pagbasa ngayon. Tayo nawa, hanapin natin ang Diyos, hindi lamang ang ating sarili. Dalawang bagay lang po ng pagpupunta ng pagdinilay natin sa umagang ito. Kapag inuuna ang sarili, ang puso'y hindi mapanatag. Pangalawang punto ng pagdinilay po natin sa umagang ito, kapag inuuna ang Diyos, ang lahat ay nagkakaroon ng saysay. Kaya po sa patatapos po na aking maikling humilya, ang tanong ko lamang po sa inyo para kayo ay makapagnilay ng mahingit. Sa mga ginagawa po ba ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa tingin po ba ninyo, nagbibigay kayo ng pagluluwalhati o kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos? Panalangin ng bayan, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan, manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip mamuhay sila ng nasama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang mga yumao naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ay patuloy na magdiwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, mawain mong kalugdan ng mga alay na iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakahihirapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayo mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain. Sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsisalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
kaawan mo pagidapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na ang lahat ng mga banal na namuhay doon sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa naming pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagay na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan at salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalanawa kayo palagi ng butihin at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang banal na Eucharistia, humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,